Wow, so sila, para natulog. Kumita ng pera. Okay talaga. Okay. Dito po, ito pa po ang mas malapit. Pwede na pong maabot ang pangarap na kotse, bahay, at mabayaran ko sa sino may utak. Sino may utak? Wala may utak. Okay. Yan po ang kotse pa ni Bibowal. So, handa na po bang yumaman? Yes. Wow. Okay. Tutulong ko po sa inyo na pag sinabi ko po na payaman, ang sigaw niyo po, tayong lahat. Sample ha. Payaman? Tayong lahat? Wow, very good. Parang mga natin ang mga audience. Okay, it's the way, no? Okay. Start ko na po. Introduction pa lang po tayo, ha? Okay. Papakilala ko po sa inyo. Ang aming company is V-Mobile Technologies Incorporated. Subsidiary po kami ni Penta Capital Investment Corporation. Familiar po ba? Hindi. Okay. Pakikilala ko sa inyo si Penta Capital. Penta Capital Investment Corporation ay isang financing company. Established po siya 1957. Matanda na po ba? Sobrang tanda na, no? Okay. Siya po ay leading independent investment house dito sa Pilipinas. Ito lang naman po, mga pinapautang ni Penta Capital. Big time po ba? Sobrang big time. Ano po? So, kilala po ba si Kapuso? Yes, so, kapamilya yan eh. Yes, okay. FRC, Alaska, lahat po yan, pinapautang po ni Penta Capital Corporation. So, big time po itong company, mas big time si Penta Capital dahil siya yung nagpapautang. So, FRC station po, meron po kami 70% pagkaari po yan ni Penta Capital Investment. 30% na po sa Pilipinas. Tingin niyo, malulugi kaya si Penta Capital? So, malugi muna silang lahat bago malugi si Penta Capital. So, matakas po ba yung company natin? Okay, tuloy ko na po. Established po ang V-Mobile Technologies noong April 29, 2008. Ang aming main office is located at 9th floor, Galerian Corporate Center, EDSA Corner, Ortigas Avenue, Quezon City. Yung sa EDSA Strike po, tapat po doon po yung aming office. Okay. Siyempre, pag may business na ganyan, meron kaming outlet all over the Philippines na. In 3 years po ng company, we already built 87 outlets. Okay, dito po kami nakabase sa Carmona. Sino pa nakarating ng Cavite? Si Ma'am lang. Okay, Carmona, Cavite po ang aming office namin. Doon po kami nakabase. Okay, meron po kami, of course, business licenses. Hindi po kami pyramiding, hindi po kami scam. Kami po ay may permit, SEC and DTI permit. Meron po kami barangay clearance, business permit. Okay, sabi po ni B-Mobile, kung tayo po dahil mag-business, kailangan na sa basic needs. Ano po ba yung basic needs natin, ma'am? Si ma'am, ano po basic needs natin? Ayan, tama. Si ma'am, number 1 po yan. We have the food. Ano pa po, ma'am? Shelter. Galing ni ma'am. Ano pa, ma'am? Galing. Ano pa naman namin si ma'am? Wow! Clothing. Yan. Tama po ba sila, ma'am, na kailangan kung magkakain ng business nasa basic needs para maging, pumatok yung negosyo natin? Okay, bakit? For example, sa food po, anong industry po ang nasa food? Na kumikita po sa kayo? Yung yung may malaking pakpak na malaking puwet, sino nga yun? Si Jollibee po. Okay, di ba? Million na po ang kinikita ni Jollibee, ni Chelsea, ni McDonald's, lahat ng food industry. Before po, di ba? Ang makakatabing mga karinderya kumikita yan. Bakit? Nasa basic needs. Yun po yung patakaran ni B-Mobile. Kailangan nasa basic needs. Pero kung mapansin niyo po ito, 50% po yan dati yung food. Pero ngayon po, ano po pumalit sa 25%? Eto na po yan. Naniniwala po ba? Meron po ba gano'n dito? Kumakain ng cellphone? Hindi, joke lang. Okay. So, basic needs na po siya. Diba? Tulad namin, sa ibang lugar, so kailangan natin mag-text or gumamit ng communication using cellphone. Diba? Dati ang lalaki ng cellphone. Ngayon, panikitan, touchscreen pa. Diba? Okay, basic needs na po siya. Ito po yung aming product, Load Extreme. Ano ba si Load Extreme? Ito po ay sinasabi nilang universal prepaid loading system wherein all you need is one SIM, one phone to sell over 300 prepaid products. Maganda po ba? Gusto malaman kung paano? Okay, payaman? Sayang lahat? Kasi makailaan ko kayo agad eh. Okay, tuloy ko po. Sino po ay may cellphone dito? Yun, halos lahat may cellphone. Mag-ilang taon po may cellphone?
More than 10 years, no? Matagal naman kayo, ma'am. Mas matagal pa sa 10 years. Okay. Pero, nung umpisa pa lang. Mas malakihan pa yung ano, para mga battery sa sasakyan yung cellphone, no? Okay. Simula po na nag-discover yung cellphone niya, walang ginawa po diyan, kundi gastusan tayo. Expense po, di ba? Parang wallet yan. Pag may 500 pesos ka na barihan, unti-unti maubos yan. Ang bilis maubos yan once na ginamit natin. So, every time nagka-text tayo, naglalabas tayo ng pera. Tama ba? Expense yan. So, sino po kaya kumikita? May kumabalik po ba sa inyo, ma'am? Meron po. Text back lang. Okay. Eto lang po ang kumikita dyan. Yung big three po. Si Smart, Sun, and Globe. Gusto ko ba makilate? Naman. Okay. Tuloy ko lang po. So, ang goal po ni G-Mobile is gawin po tayo technopreneur. At paano po yan? Every time po na mag-SMS tayo, MMS at tatawag, bumabalik po sa atin ng pera. Kung kikita tayo, ibig sabihin, from liability po, gagawin natin siyang asset. Gusto po ba yun? Okay. Tuloy ko na po. Napalitan niyo po ba na ang Pilipinas ay tinaguri ang texting capital of the world? Oo, bakit? Ito po yung dalilan niyan. Usually, starting business po, ang kahit anong cellphone company all over the world, hindi lang po dito sa Pilipinas. Dito po sa Pilipinas, meron po tayong 80 million cellphone user. Nalaki ang mata ni ma'am. Okay, ito pa, mas nalaki ang mata niya ma'am. 900 billion texts per day. Ang mga Pinoy, titik-text yan. Kasi masarap text, tama. Oh, I love you, chup-chup, mama, di ba? Good night. Okay. Sarap mag-text, di ba? Okay. Target market, of course. Lahat po na may cellphone. Bata, matanda, may ngipin o wala, sabi ni ate, basta may cellphone, target market natin. Kahit ano po profession niyo sa buhay, kahit kayo isang hanggang na basurero lamang, may cellphone kayo, pwede pa rin kayo mag-business. Lahat yung target po natin dito. Labas natin, 2009, nagkaroon po tayo ng recession, di ba? Marami pong nawala ng trabaho dito sa Pilipinas kasi nagkaroon ng recession sa ibang bansa, sa US po. So, kahit na daw po nagkaroon ng recession, nabalita po na ang Pinoy, nag-spend pa rin ang cellphone load. Masarap talaga mag-text, di ba? Okay. Traditional loading. Sino po ba yung traditional loading dito? Nag-load na. I-load, auto-load na. Kaya ba? So, traditional loading, ito po yung investment natin. Diba, kailangan, usually sa tindahan niya, diba, kailangan mo ng 3 units para sa 3 SIM card, Smart, Globe, and Sun. At lalagay mo yan ng 3 load wallet. Tama ba, ma'am? 3 cellphone na ginagamit mo ngayon para sa loading. Smart ka lang ng load. O, ganito po yan. For example, 1,500 po ang isang cellphone na pinakamura. So, mag-i-invest po kayo ng 4,500. Then, ang SIM card po ay 250 ang isa. So, 3 SIM card, 750. Lagyan mo po ng tigil 1,000 load wallet para umikot po yung business ninyo. Okay. Mas nakalap dito kasi pag smart lang, smart at text lang maluludan mo, di ba natin? Tapos Globe ATM, ang Globe ATM ang luludan mo. Pag saan lang. Okay. Tapos, for example, natin, smart lang yung malakas sa'yo dito. Tapos yung pera mo sa Globe, paano na yung negosyo mo, di ba? So, gamit pero ang kinikita mo, hindi pa umiikot. Tama ba? Okay.